Because you saw the needs, because you gave so freely, because of Calvary, we can now be called your own, completed creation, filled with you alone. Lord, we want to know you, live our lives to show you all the love we owe you. We're seekers of your heart. Lord, we want to know you. Just live our lives to show you all the love we owe you. We're seekers of your heart. Sige mga kaigsunan, mag-ampo ta. Gamhanan og langit no namong Dios, tini mga taknaa. Unas tanan pasayloa kami Ginoo sa amo nga mga kalapasan. Aron angayan og takos ang amo nga mga paghangyo pinaagi nining mga pag-ampo. Aron nga kami Ginoo mahiangay diya sa imong atubangan. Nga mangayo kami ning mga taknaa sa kahibalog kaalam. Aron ang mga lesson nga among paminawon makahatag kanamog kaluag sa among mga panghunahuna o among ma-apply ang mga topic o mga unod ni ining mga lesson nga among pinaagi ni ini Ginoo, pinaagi si imong alagad Pastor Beliver nga magatagik ni ini kami makasabot ug amo kining ma-apply sa among pagkinabuhi ning naghinapos nga mga kapanahonan. Daghang kayong salamat nga imong ginatubag Ginoo kining among mga pag-ampo pinaagi ni Hesukristo ang among manluluwas. Amen. Mga pinanggana kong mga kaigsunan, malipayan nga papakiguban usab kanimo karon ning laing yugto usab ning atong tulumanong tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga nahanay kini pinagi sa ka Sabbath School quarterly lesson nga gihanay kini pinagi sa balang kasulatan ug pinagi usab sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mahigala, lesson number 3 na ta karon. Ang atong suhito nagkanayon, The Last Five Kings of Judah. Apan sa di pa tamo pa rin, so gusto na ko ipibalo kaninyo nga karong adlaw, kauban ko ninyo dinhi sa Malaybalay City, dinhi sa Barangay 9 Gym, alang sa 7th Thanksgiving Anniversary Program sa tingog sa paglaom nga na-air, sugod pa ni kaniadto dinhi sa Love Radio Malaybalay City. So mga pinangga kumagigsun din nato kini pakyason, magkinit-anay ta, magkuyog ta, alang niini nga maong selebrasyon. Ang tema nagkanayon, Arise and Live in His Purpose. Mga pinangga kumagigsunan, balik na sa itong suheto, karon nagkanayon, The Last Five Kings, kinsa man ning 5 ka mga hari, mga kaigsuonan, si Josiah, kinsa pa, si Josiah mangigala, o niya, si Joachim, I do not know how do you pronounce niya ng apeliduha mga kaigsuonan. No, Josiah, Jehoahaz, and Jehoiakim. Kinsa pa nga mga ang ikaupat mga kaigsuonan, si Jehoiachin, ug ang katapusan si Sedekaya mga kaigsuonan. Okay? Mao na ang mga katapusang 5 kari. Sa ministeryo ni Jeremiah, kanang 5 ka mga hari, mao na ang iyahang nasagubang. Mao na iyang naagian mga pinangga kong kaigsuonan.
Ang key text or memory text makita nato sa Jeremiah chapter 22 verse 16 nagkanayon, He defended the cause of the poor and needy, and so all went well. Is that not what it means to know me? Matod pa mga kaigsunan, iyang gidepinsaan ang kausa sa mga kabus o sa mga nanginahanglan o ang tanan nagmaayo kaayo. Dili ba ni maoy kahulugan sa pagkaila nato sa Dios? Abi ninyo mga kaigsunan, usa ka bantugan nga Russian writer nga mao si Fyodor Dostoevsky. Matod pa niya mga higalan itong 1800, isip binilanggo siya sa Siberian prison, usa ka tungod sa rason nga subversibong kaso nga kalihukan batok sa gobyerno. Nagsulat siya mga pinangga ko mga kaigsunan og iyang sinulatan sa libro nga The Ordeals, The Years of Ordeals, niadtong 1850 to 1859, page 95. Matod pa ni Dostoevsky, matod pa niya, nga he talked about some of his fellow prisoners' utter lack of remorse for their terrible behavior. In the course of several years, I never saw a sign of repentance among these people, not a trace of despondent brooding over their crimes, and the majority of them inwardly consider themselves absolutely in the right. Matod pa ni Fyodor Dostoevsky, matod pa niya, dito sa prisuhan for how many years, iyang napalgan nga ang mga kriminal nga nangapriso kauban kaniya, walay remorse, walay ka na mga pagbasol, pagmahay, nga nabilanggo, way kaguol nga gibati dito. The fact, wala sila planong mag-repent. Ang nasilang kasing-kasing, nagtuo sila nga tama ang ilang gibuhat. Kabalo ka mga higala, kung kanibitaw nga prinsipyo nga sa imong kadautan, nagtuo pagyug ka nga tama ang imong gibuhat, maunay pagbati ni adtong mga dautang hari, mga kaigsunan, sa katapusang mga hari, except kang King Josiah. Bisan pag-iunsa pagpasabot ni Jeremiah sa mga pasidaan o pahamangno sa mga pagbadlong mga kaigsunan, baliwala ra gyud nila, wala gyud sila maminaw mga kaigsunan. Kabalo ka, it had never been God's intention to give them a king. Wala unta sila plano nga tagaan sila king, pero atong sundon mga kaigsunan, unsay rason? Mas masabtan na to karon nganong gitagaan sila og king, unsa may mga rason sa Ginoo nganong gitugutan sila magkabaton og hari. And the severe pressure that poor Jeremiah faced during much of his unappreciated ministries. Sa panahon ni King Josiah mga kaigsunan, actually he was the 16th king to rule in the southern kingdom, niadtong tuig sa 640 ngadto sa 609. Siyempre panaog ang edad sa kalibutan before Christ was born. Nahimo siyang hari at the age of 8. Human sa after more than half a century of moral and spiritual decline under his father Amon and grandfather Manasseh, sa to pa after more than half a century, sa to pa sobra 50 anyos nga ang spirituality sa Israel nanaog, nabagsak mga kaigsunan. And two of the most evil kings in Judah, kadtong duha ka mga dautan nga mga hari like Amon and Manasseh mga kaigsunan, ang nahitabo, maoy pagpuli ni King Josiah mga kaigsunan. Ato makitaan nga si King Josiah nagtubo sa dautan nga panimalay. Nagtubo sa usa ka dautan nga hari si King Josiah. So, ang temptation mga kaigsunan naa sa iya, a temptation to become a wicked king again. Siyempre, I believe, ang iyang mga advisors, ang iyahang mga
mga kabinete, kung ibutang tabaga sa itong panahon karon, mga dautan, kay mautoy mga advisors yung tatay sa una nga hari. Pero mga kaigsuonan, muna masabtan to sa balang kasulatan, to become righteous, either to become righteous or to become wicked, it's only a matter of our choice. Si King Josiah, mga kaigsuonan, wa siya magpadala sa tambag sa iyahang mga daotang mga counselors. Nagpili siya mga tarong nga mga counselors nga maoy nagtambag nagiya kaniya mga kaigsuonan. Tama si Salmista David, sa Salmo 1:1 matud pa ni Salmista David, bulahan katong wala magalakaw sa tambag sa mga dautan. Ni magalingkod sa lingkuranan sa mga mayubiton. Sa to pa, gi-change niya yung environment. Gipili niya ang pagkamatarong mga kaigsuonan. Again, man akong giingon kaninyo, to become either righteous or wicked is a matter of our own choice. We were created, or we are created as rationally people. We are created as free moral agent people. So we have the option to choose. And we need to choose the best. And that is best is righteousness. Si King Josiah, matod pa sa Prophets and Kings, page 384, he turned not side to the right hand or to the left, as one who was to occupy a position of trust. He resolved to obey the instruction that had been given for the guidance of Israel's rulers, and his obedience made it possible for God to use him a vessel unto honor. Kabalo ka mga pinangga ko mga kaigsuonan, imog yung basahon tanan. Gihimo gyud ni Josiah mahigala ang reforma for the entire southern kingdom of Israel. Una lugar, klaro kaayo mga kaigsuonan nga iyang gipangguba ang mga Dios-Dios. Nga kadtong mga Dios-Diosa more than 50 ka tuig nga gikinabuhian gisimba sa mga Hudiyo, pero giguba ni King Josiah. Ikaduha, di kay iya lang giguba mga kaigsuonan. Para kang King Josiah, dili enough nga undangon ang pagbuhat og kadautan. Ang himo ni King Josiah, iya pagyong gidala ang pulong sa Dios, the book of the law, which is, in our understanding today, it is the Bible, mga kaigsuonan. Ang balaang kasulatan, gidala ni King Josiah sa ilang atubangan. Gipasabot ang napulo kasugo, gipasabot ang mga kabalauran, ang mga tulumanon, o ang tanang pagbag-o, o ang mga pulong sa Dios nga nakasulat sa balaang kasulatan, gipasabot ni King Josiah ngadto kanila. Kung imong imagineon mga kaigsuonan, King Josiah was not only a political leader, but he was also a priest. He was also a prophet. He was also a pastor. Sometimes, manggod, tigulang sa iglesia ta, atong pamati, mayor ta. Sometimes you are a pastor, ang atong pamati, gobernador ta. Pero si King Josiah, mga kaigsuonan, he was a king. Pero ang iyahang pagtartar sa mga tao, he treated them like a priest. Siya'y nag-lead out sa revival and reformation sa mga tao, mga kaigsuonan. Ato makitaan o ato mapamalandong mga kaigsuonan, nga tungod ni adto, maayo kaayo ang pagdumala ni King Josiah og ang nahitabo mga kaigsuonan, gipanalanginan sa Ginoo ang tibuok Southern Kingdom. Giubanan sa Dios mga kaigsuonan. So, imong makitaan nga kung ang leader maayo, ang iya pong nasod maayo pod. Kung ang gobernador maayo, ang iya pong tibuok probinsya maayo. Kung ang pastor maayo, ang tibuok ng distrito maayo. Kung ang amahan maayo, ang tanan niyang mga anak maayo. Ingon ana ang punto mga kaigsuonan. It is on the matter of the leadership. Kaya say, maingon ta nga saman mo Nabitay mga amahan, maingon sa mga bataan ni, mangil ano batasan, wag ka kibalong liwat na nimo.
Managingon nga, buntot mo, hila mo. So, hari ka, leader ka, kanay mo mga membro, followers na nimo. Niabot ang panahon, mga kaigsunan, pagkahuman sa termino ni King Josiah, mipuli si Jehoahaz. Si Jehoahaz, maigsoon, at the age of 23, misunod siya sa trono siyang amahan, naghari sa mga kaigsunan. 3 months lang ang iyang paghari, gisulong sila ni Paraon, giilisdan siya ni Paraon, gipuli si Jehoiakim. Igsuon rapod ni Jehoahaz. Ay mo tan-awon mga kaigsuonan, si Jehoahaz dito namatay sa Egypt. Wala kayo record og unsa ang iyahang na-contribute sa pagkadautan, sa pagkamatarong, wala kayo ginadiskasan mga kaigsuonan. Si King Jehoahaz nga naghari ni adtong 609 to 598 mga kaigsuonan. Wrong cut. Katong King Jehoahaz, ikato siya katong last. Si King Jehoiakim, nga maoy follower or successor ni King Jehoahaz, naghari gikan sa 609 to 598 BC. Anak po ni siya ni Josiah, mga kaigsunan. Pero sa dinha nga si King Nebuchadnezzar misulong sa Jerusalem, gikuha si King Jehoiakim, gidala dito sa Babylonia, kauban sa mga vessels, mga kupa nga gikan sa templo. Si Jeremiah magiging nagpasidaan ng ilang new king was leading the nation down into the wrong path. So imo makitan human kang Josiah, mga kaigsuonan, ngadto kang Jehoahaz, ngadto kang Jehoiakim, misaka to sa revival reformation, pagpuli kang Jehoahaz o kang Jehoiakim, nag-anam na pog kanaog ang moralidad ug ang espiritualidad sa mga katawhan sa Huda. Pero mga pinangga ko, mga kaigsunan, imong mapamalandong nga sa diha nga si King Jehoiakim maunay naghari, mga kaigsunan. Agig ebidensya sa katumanan sa gisulti ni propeta Jeremias nga maoy maglid sa kapungot sa kadautan sa mga tao, mga kaigsunan. Ang iyang gihimo, gipadak-an niya ang taxes. Sa rason nga makig-amigo siya sa Egyptians. Ang iyang gihimo, mga kaigsunan, patrabahoon niya ang mga tao. Siya ay magunit sa sweldo. Di niya tagaag tarong sweldo ang mga tao. Iyang gisalikway ang Torah, mga kaigsunan. Torah is a commentary of the 10 Commandments. Sa Torah nagkanayon, mga kaigsunan, tinaw kayo, thou shalt not defraud thy neighbors, neither rob him. The wages of him that is hired shall not abide with you all night until the morning. Luke 19:14. But pasabot, ayaw i-withhold, ha? Pag humangyog trabaho ng adlaw, ihatag dayon. Pero si King Jehoiakim, wala na niya buhata, mga kaigsunan. Iyang gipahimusan ng mga tao. Ikaduha, gitugutan pagyud ni King Jehoiakim ang pagan rites nga maoy magbaga, mukatap sa tibuok Hudiya. Sa Jeremiah 22 verse 16, na-remember na to ang statement, mga kaigsunan, sa memory text. Giingnan sa Dios si King Josiah, you defended the cause of the poor and needy, and so all went well. Is that not what it means to know me? Si King Josiah, gi-appreciate sa Dios. Imong gilabanan ang mga kabos, imong giproteksyonan ang mga nanginahanglan, o ang tanan maayo kayong pagpadagan. Mao ni ang pamaagi sa pagkailan ninyo kanako. In other words, gipahinumduman ni Jeremiah si Jehoiakim nga ang tinud-anay nga pagkahibalo sa Dios
mao ang pagtagad sa usa ka tawo nga ayuhon pagtagad diha siyang panginahanglan. Ang pagkaila sa Dios mga kaigsunan mao ang paglingkawas nato sa tuang comfort zone aron lang sa pagtabang sa mga kabos. Ang pagkaila sa Dios mao ang pagsalikway sa tong kaugalingon para makahatag tag benepisyo sa mga tao nga nanginahanglan nga walay planong mubalos kanhi kanato mga kaigsunan. Ato makita dinhi pinagis balang kasulatan nga ang Dios concerned siya sa mga kabos. Concerned siya sa mga ilo, mga balo, sa mga walay mahimo. Kung imo lang sabton mga kaigsunan, that is our obligation to help, protect, defend, and to give benefits to the poor and to the needy. Nagpatindog unta ang Ginoo og hari para maoy mo atiman ni ining mga butanga mga kaigsunan. Panahon ni King Josiah gipanalanginan ang tibuok nasod. Pero sa nagsunod kang Jehoahaz, kang Jehoiakim, wala nila tumana ang role sa pag-atiman sa mga kabos. Ang Diyos na suko batok kanila. Dahigala, kung ato nang i-apply karon sa tuang kapanahonan, how do you prove that you really know God? By loving your neighbors. Human kang King Jehoiakim mga kaigsuonan, ikaupat na ni kahari, for your information. Human kang King Jehoiakim, mipuli si King Jehoiachin sa Judah. He was the 19th king of Judah, became siya gingalan og again Jehoiachin, anak ni Jehoiakim. Nilingkod siya sa trono mga kaigsuonan 3.5 months. Kaya niadtong 598 BC, si Nebuchadnezzar, gidakop ang batanon nga hari, 18 years old, kauban siyang mama, asawa, o sa tanan pa niya mga royal captives. Gidala sa Babylon. Niadtong 561 BC, sa ika-37th year sa captivity, si Jehoiachin, mga kaigsunan, gitagaan og kaluoy pinaagi kang Evel Merodach, usa ka successor ni Nebuchadnezzar. Gitagaan siya chance nga may katungod siyang magkigpangaon kauban sa hari sa Babylonia og pasulubon siya sa robe sa Babylonia. Gidawat na niya og ang tibuok mga katawhan, mga kaigsunan, means nunot kaniya. Pero si Jeremiah nagpropesya na nga inyong talikdan ang hari, ang trono ni David. Tinuod jud, nahitabo jud mga kaigsunan nga gitalikdan jud. So imo mapamalandong din hikaron mga kaigsunan nga ang paghari ni King Jehoiachin o sa iyang pamilya mga kaigsunan, nahimong nailog sa Babylonia. And that was allowed by God for their punishment. Kinibitaw maulipon ta sa tuang isig kataw, nga wala gitay mahimo. Pamaagi na skino para makaamgota. Katong prodigal son, nahimong ulipon sa layong nasod, a very far country, nang laog na lagbaboy, pamaagi tos Ginoo para maulian siya. Pero dito mga kaigsuonan sa Babylonia, besan tuan sa dito sa Babylonia, ang Diyos nagapangga gyapon kanila. Wala magpasabot nga totally gibiyaan sila. Mao ni nakanindot sa Ginoo mga higala, when God punished anyone, or when God punishes you, it means love. Dito sa Babylonia, giubanan sila sa Dios. Giingnan sa sige, pagdaghan mo, pagsanay mo, para mo daghan pag mo sa Babylonia, panalanginan ta mo. Verse 11, 29 verse 11 sa Jeremiah, "For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans to prosper you
and not to harm you, plans to give you hope and a future. Bisan sa pagkamakasasala, mga kaigsuonan, bisan sa pagtalikod gikan sa Dios, ang Dios na agyapon, na higugma gyapon sa tao, mga kaigsuonan. Ang mga katawan sa Israel, iyang gipadasig, di tamo biyaan, ubanan tamo, panalanginan tamo. Imagine that. No matter how bad we are, no matter how bad you are in a situation, but don't forget that the Lord wanted to know that He still love you. Wanted you to know, that He still love you. And He had only one in His mind. He is after of your goodness. Walay duda, mga kaigsunan, nga the more nga ang Diyos magakastigo sa mga tao, the more iyang gugma mubaga niya ng panahona. Kung ikaw magaling gikastigo sa Ginoo, sa imong pagkamakasasala, sa imong mga sipyat, sa imong mga wrong choices in life, na hitumpawak kag mga dili maayong kahimtang, unkomportable imong kinabuhi karon, don't forget that God is still there. He's going to give you hope for your future. A future and a hope, it is the promise of God that we need to claim. Bahalag na nga sipyat ang atong kinabuhi, we need to claim that there is God who offers a future and a hope. Padayong ta, mga pinangga ko, mga kaigsuonan, the fifth king was King Zedekiah. Ila siya nga matanaya, mga kaigsuonan, mihari siya sa edad nga 21. Dito, mga kaigsuonan, gipatindog siya nga hari sa Huda, ang gapatindog niya si King Nebuchadnezzar rapod. But he was a puppet king of Babylon. Unfortunately, kato si King Zedekiah, wala kayo sa kabalo kung sa mga spiritual lessons, mga kaigsuonan, nga iyahang maagian para madumala niya ang hari, ang pagkahari niya sa Judah. Paglingkod niya bilang hari, mga kaigsuonan, as puppet king of Judah, o Babylon to Judah, ni samot kaguba ang nasod. Ni samot kaguba ang nasod sa Hudiya, mga kaigsuonan. Kabalo ba mo? Ang hinungdan nga naguba og maayo ang nasod. 2 Chronicles chapter 36 verse 14, ang last line nagkanayon. Judah was following all the abominations of the nation. Unsa rin itabo sa Judah? Minunot sila sa mga ginabawal, mga kaigsuonan. Bagbuhat sa mga ginabawal. Atong basahan ang kinatibukan, mga kaigsuonan. 2 Chronicles 36:14. Moreover, all the leaders of the priests and the people transgressed more and more, according to all the abominations of the nations, and defiled the house of the Lord which He had consecrated in Jerusalem. O silang gihimo, sa panahon ni King Zedekiah, misamot ang ilang paglapas, pinaagis ilang leader, pinaagis ilang mga pastor, mga pari, misamot ang ilang paglapas. Misamot ang ilang pagbuhat og mga kalapasan, ang kadtong ginabawal mo ilang ginabuhat og ilang ginahugawan ang templo sa Dios nga gibalaan didto sa Jerusalem, mga kaigsuonan. Og imong tan-awon, mga higala, mga brethren nga nagpaminaw, sometimes we become happy if we are chosen to be the king, the officer of the barangay, the officer of the municipality, the officer of the church. Sometimes we are very proud of that, and yes, you are right. But don't forget, your people depends on how you lead them and on how you mislead them.
Depende na nimo kung saan nimo impernohon ba nimo mga tao, malangit bang imong mga tao. It's up to you, kay ikaw ang leader. Mo ni nahitabo sa nasod sa Israel. Damor nga nagkaot-ot ilang moralidad. Kabalo ka mga Igsoon, og ibalik na to sa Exodus, there were 100 of years. Human sa Exodus, mga kaigsuonan, human nga ang mga tao nakabati sa covenant nga sila mahimong kahayag sa tanang mga nasod. Where is now? Asa naman tong plano sa Dios nga ang nasod sa Israel, ang Huda nga iyang remnant, may mahimong kahayag sa tibuok kalibutan. Ang ilang mga batasan, ilang mga kinaiya, ang ilang religious sovereignty, maoy mapanunod sa mga taong nasod sa palibot, mga kaigsunan. Pero unsay nahitabo? They were doing all the abominations of the pagans. Di ba pwede nga kadto minsahib para po to sa atong panahon karon? God is expecting our church to finish the work. Matod pa sa mga nagkang mga writing, Sister White, our church is a triumphant church. And this church will be the one to finish the work. How is it now? Nga mag-unay na mag-away, mag-unay na magdinautay, kinsay maayong muwali, kinsay kugihan mo buhat, dauton mga kaigsuonan. Where is it now? Ang plano sa pagwali sa may balita. Where is it now? Ang mga prinsipyo sa atong iglesia. Sa balaang kasulatan, mga kaigsuonan, o sa writings ni Ellen White, asa naman ang mga prinsipyo? Klaro kayo that we are health leaders. Di ta patakag inom, di ta patakag kaon. What are we doing now? Unsay ginabuhat? We sometimes close our eyes from the counsels of the Bible and the writings of the spirit of prophecy.